Lechong manok na yung handa ni manager, biglang naging arroz caldo pa para dito sa Lakers. Naka 2-0 na ang Denver Nuggets kontra sa Lakers. 10 straight na panalo ng Denver kontra LA. Yung buzzer beater ni Jamal Murray against kay Anthony Davis, halos parehas yun na nangyari nung Game 2 ng 2020 playoffs. Lamang noon ang Denver ng 2 seconds na lang ang natitira, inbound play para kay Anthony Davis. Yung kay Jamal Murray, over 80 naman, saktong-saktong game winner din. Nareklamo pa nga ni LeBron na ubos na yung oras bago na itira, pero may milliseconds pa dun sa oras. Yung Game 2 ng 2020 at Game 2 ng 2024 ang pinakamalapit na score sa pagitan ng Lakers at Nuggets sa playoffs. 2 points lang ang naghihiwalay sa kanilang dalawa. Itong last shot ni LeBron, nababasa ko lang sa comment section, dito kasi siya sinisisi. Nagpapogi pa, nateta na tuloy. Kasi hindi naman lamang ang Nuggets tabla yung score. Kung itinuloy yon ni LeBron papasok ng paint, may chance na makakuha siya ng foul. Wala kasi sa restricted area noon si Gordon at si Jokic. Si Jamal Murray medyo malayo din. 50-50 chances na makakuha din ng rebound si LeBron or si AD kung sakaling hindi tawagan ng foul. Yung tira nga ni Jamal Murray, may kasama pang dasal yun. Hindi naman bad shot yung tira ni LeBron kasi kung pumasok yun, siguradong siya ang pag-uusapan ngayon. Kaso nga lang, meron pa kasing isang option na mas mataas yung percentage. So parang nabasa ko pa nung nakaraan, Game 3 gagawin ni Darvin Ham yung adjustment dahil siguro sa report na si Christian Wood babalik sa Game 3. Nung Game 1, minala si D'Angelo, sa Game 2 nakabawi, 23 points, 6 assists at 7 3-point shot. Lumamang pa ang Lakers ng 20 points doon sa Game 2. Mapipreserve sana ng Lakers yung 20-point lead na yon dahil dito. Dahil sa parehong game, hindi ko lang alam kung ano ang purpose ng 3 players na ipinasok sa game. Actually, 4 yun, hindi ko sinama si Prince. Pwedeng sabihin para sa defense or pangkumpleto lang. Sina Dinwiddie, Vincent at si Hayes. Hindi sila nakakuha ng field goal sa loob ng 2 games. Nung Game 1 pa nga, hindi sila nakakuha ni isang attempt. Sa Game 2, si Dinwiddie at si Prince 0-2 pa pareho. So mali pala, hindi pala si Prince yun, si Gabe Vincent. Si Prince nga pala yung all-time favorite ni Darvin Ham. Kung babalik si Christian Wood, at least makapaglaro man ng 10 minutes, sana makakuha din ng attempts at field goals. Or kaya ilagay sa second unit si Hachimura. Sa Nuggets kasi nakakascore yung second unit nila. Nung Game 1 si Peyton Watson na merong 8 points, sa Game 2 naman si Christian Braun na merong 10 points. Kasama pa doon yung ibang players na nilalagay nila doon. Sa Game 2 din, 12-6 sa bench scoring ang Nuggets. Kumpara last season, mas humina pa nga ngayon ang bench scoring ng Nuggets dahil nawala sa kanila si Bruce Brown. Si Jamal Murray actually 2 games na nag-i-struggle. Nung Game 1 sa first half, 8.7 assists, 27% sa field at 28% sa 3-point area. Silang tatlo kasi ni na MPJ at Jokic yung kumukuha ng attempts at scoring. Nung second half ng Game 1, meron si Jamal Murray na 14 points, 46% sa field at 2 out of 2 sa 3-point area. Sa Game 2, buong game nag-struggle si Jamal Murray. Kahit umiscore pa si MPJ, si Nikola Jokic, si Jamal Murray pa rin ang kailangan doon. Meron si Jamal Murray na 22 points at 10 assists. 9 out of 24 sa field at 0 out of 5 mula sa 3-point area. Pang pandemic P ang stats na yon. Pero sa fourth quarter, sa start ng 9 minutes, meron siyang 14 points. Ang usual stats kasi ni Jamal Murray, 48% sa field at 42% sa 3-point area. Kapag nasa ganung level si Jamal Murray, buong game kontrolado nila. Ang Lakers at Nuggets din sa regular season halos identical sa fourth quarter. Mas lamang pa nga ng malaki ang Lakers kontra sa Nuggets sa third quarter naman. Sa nakaraan 2 games, second half niyayari ng Denver yung Lakers. Sa last 2 and 46 mark ng Game 2, hindi ko lang sigurado kung sino tumira nito kung si Jamal Murray or si Jokic. Parang hindi na kasi dumepensa noon ng Lakers habang nagpapalitan pa sila ng score. Nasa 2 or 4 na lang ang lamang nun Hinahabol na ng Denver. Ang primary defender pa ng Lakers si Anthony Davis. Nag-iingat siyang makakuha ng foul bago pa nakakuha ng ikalima dun kay Jokic. Wala silang nilagay na second big man na sana pangtapat man lang sa foul na pwedeng makuha ni Anthony Davis. Dahil nga meron naman sila doon Jackson Hayes.
Kaya sabi ko kanina, hindi ko lang alam kung ano ang purpose ng pagpasok ni na Jackson Hayes doon. Hindi rin alam kung anong adjustment ang gagawin ng Lakers. Dahil sa parehong game, nag-struggle yung Nuggets sa early part ng game. Parehong nagkaroon ng senaryo na natambakan pa nila ang Nuggets kaso nahabol pa. Kung yung Lakers kasi merong Taylor Swift, yung Nuggets naman merong Heart Evangelista, may cheese pa.